maliit na pusa yun. Basta nalaman ng gugulantang. Naging nervyosa tuloy ako. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Maria Ignacia, may you rest in peace. Nakakakilabot ang sinabi ni Ignano. Naku, hindi ko maintindihan bakit nangyari ito sa kanya. Para bang pinarusahan siya. Isipin mo kung ano-ano yung lumabas sa kanyang katawan. Ay, naku. Naghihirap siya ng totoo. Kawawa naman si Igna. Katakot-takot ang naging paghihirap. Di matukoy ang naging lagay bago namatay. Mabutit natapos din ang kanyang pagdurusa. Kung sino-sinong doktor at albularyo na ang nilapitan pero hindi rin gumaling. Pati nga si Ramona, sumuko na. Malamang, kulam. Di kaya barang? Guys, parang walang katapusan tong biyahe natin ah. Teka, nasa na ba tayo? Dati kasi hindi maayos ang daan papunta sa amin eh. Naninibago nga ako eh. Bakit ilang taong ka na bang hindi nakakauwi sa inyo? Paubos na tong gas natin ah. Malayo pa ba tayo? Ang natatandaan ko, halos isang araw din ang binyahe namin nun eh.
Basta, alam ko tama tong dinadaanan natin. Ano naman yan, oh? Nangangalay na itong pet ko. Oh my God! Napakalayo naman pala ng pupuntahan natin eh. Ano ba? 10 oras na tayong bumabiyahe dito ah. Basta, diretso lang tayo. Huwag kayong mag-alala. Di tayo naliligaw. Wala ba tayong mapaparang mga kainan dyan? Nawawala na yata tayo. Gutom na ako eh. Tumigil ka nga dyan! Ha? Ha? Hoy, ano ba kayo? Tol, hindi ka na nasanay sa dalawang yan. Gutom na ako eh. Huwag kayong mag-alala. Tsak namang may madadaanan tayong kainan dyan at gasolinahan. Tsaka hindi naman liblib na po itong pupuntahan natin eh. Ang hindi liblib. Tignan mo nga, wala na akong makita mga bahay dito. Puro bundok na to eh, oh. Epal ka? Ang dami mo reklamo. Ihulog ka kita dyan sa tulay ha? Huwag naman. Ang mabuti pa, pag may nakita tayong pwedeng pagtanungan, magtanong tayo para nakasisigurado tayo. Yun, okay. Mabuti pa tong si Dave. Pa-sound-sound lang. Ano, tol? Okay ka lang? Okay lang, Tol. Huwag kang mag-alala. Ako papalit sa'yo mamaya. Gamot kayo dyan, pantapal sa sugat. Gamot po, gamot. Bili na kayong gamot. Manong Berto, bili na kayong gamot. Ano ba yan? Pangontra sa aswang. O, yan. Ito naman, pang-iwas ito sa barang. Talaga? Ito naman po, sa kulam. Tao ba yan? Sige na, bili na kayong gamot. Ano ba alam mo dyan, bata ka? Asan ba nanay mo? May nagpapatawas lang po. Bakit? Magpapagamot po ba kayo? Naku, iho, huwag ka maniwala dyan sa aswang. Walang pureba yan. Naku, iho, lalo na yung barang, kulam. Hindi totoo yan. Balitang kutsero lang yan. Ang mabuti pa, bigyan mo akong langis. Puro lamig tong katawan ko. Mas magandang pamunas ang katawan yan. Ito po. Manong Berto, yung bayad. Nakalimutan ko pala. Oh, keep the change. Sa inasukli. Ano ka ba, tol? Naka-iPad ka na nga. Lalakasan mo pa yung stereo. Yung sabi mo? Ay nako, ewan ko sa'yo. Hindi kita marinig. Nagtitrip ka lang. Hoy! Saan mo nakuha yan? Baon ko yan ah! Ikaw talaga, Akala di ko, ba? bakit baon? Hindi ba ang dalawa? Ha? Asar na ako eh! Uy! Oh, ang damot-damot po. Nagugutom yung tao eh. Ano bang tinitingnan mo dyan sa bintana? Halika nga rito. Nay, totoo bang may aswang tsaka multo? Sabi ni Manong Berto, di raw totoong may aswang tsaka multo. Ang mga aswang ay mga espiritu ng mga masasamang kampo ng demonyo. Ang mga multo naman ay yung mga kaluluwang hindi natatahimik. Batang ito, ano bang mga kababalaghan ang mga pinagsasabi mo? Halika na't matulog na tayo at maaga pa tayo makikipaglibing kay Nanay Igna mo. Multo po ba si Nanay Igna? Bakit naman magiging multo 3 araw pa lang namamatay? Nakita ko po siya kagabi, umiiyak po siya. Tapos nawala na siya. Halika nga rito. Anak, kuni-kuni mo lang yon. Hindi totoo yun. Sige na, matulog ka na. Huwag mong kalimutan magdasal bago matulog, ha? Opo, Inay. Talagang hindi ka maniniwala. Ay, naku. Sa loob ng 3 buwan, marami ng taga rito ang namamatay nang walang katuturan. Napapano ang katawan nang walang dahilan. Iba pagkamatay ni Igna. Nako, huwag niyo na ungkatin ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Kaya hindi na dapat tumagal ang burol niya.
malaking kahihiyan. Naku, ang dami nang nakakaalam. Ano? Kasi noon pa man, ang dami ng mambabarang dito sa Santa Barbara. Akala lang nila kulam, pero ang totoo barang. At ang barang, mas matindi pa kaysa kulam. Kung kinulam si Igna, hindi siya magkakaganyan. Halos malusaw ang mukha, maagnas ang balat. Huwag nga kayong maingay. Ayaw nilang pinag-uusapan ng sanhi ng pagkamatay ni Igna. Alam niyo ang mas mainam, ipagdasal na lang natin siya. Hay nako, Minyang. Puno ng agam-agam ang mga kababayan natin dahil sa pagkamatay ni Igna. Malamang kung anong puwersa ang dumali sa kanya. O kaya may malaking galit o inggit. Dapat pa ba kayong magtaka? Multuhin naman talaga ang lugar na ito. At dito sa lugar natin ito, maraming nangyayari, hindi ka nais-nais. May mga... Uy, ano ba nangyari sa'yo? Wala pare, wala. Nanay na? Anak, bakit? Wala po, inay. Ano ka ba namang bata ka? Siguro kung ano-ano mang tumakbo dyan sa imahinasyon mo. Halika na. Matulog na tayo. Maaga pa tayo bukas. Hindi yung kung ano-ano yung ginagawa mo. Sige na. Matulog na tayo. Nasaan na ba tayo? Tulog na itong dalawa eh. Sa tingin ko, malayo pa tayo. Magtanong ulit tayo. Ayun o, babae, magtanong tayo. Carlo, tingin mo. Tingin mo. Boy, tara. Ba? Miss. Pwede magtanong? Saan ba dito yung Santa Barbara? Uy, ang ganda! Talaga? Ay, anghel siya! Ako nga pala si Dave. Ito naman si Carlo. Ako nga pala si Eboy, pinaka-cute sa kanilang dalawa. May ganun ka pa. Kayo naman eh. Pwede mo malaman ang pangalan mo, miss? Bulto dyan! Sama! Ay! Carlo, bilisan mo! Ano ba? Ba't ang bilis-bilis niyo magpatakbo?
Ayaw mag-start. Patay! Nasiraan tayo! Si Eboy! Asan ako na doon? Nakakatakot dito. Nakakatakot. Pare, signa! Signa nga! Pare, signa! Yan! Signa! Ito mo! Pare, wala na tayong preno! Ah! Nana Lagring, nakikiramay kami sa inyo. Pasensya ka na, hindi na kami makakarating sa libing, ha? Ito kasing anak ko, eh. Pagdarasal na lang namin kaluluwa ni Igna. Sige. Lagring! Lagring! Minya? May naganap na disgrasya malapit dun sa may kakahuyan. Ha? Yung dalawang lalaking nakipaglamay kagabi. Yung isa, agaw buhay at yung isa patay na. Ang balita ko, nagpakita raw si Igna. Ha? Ito bang dalawang binata na parang mga taga-syudad? Kung hindi ako nagkakamali, mga taga-kabilang baryo lang sila. Dahil nakilala namin sila ni Igna nung bago siya nagkasakit. Diyos ko, Inyang, dali, samahan mo ako. Halika, tulungan mo ako. Mga gamit ni Igna yan, ah. Bakit nilalabas mo? Dapat sunugin ang lahat ng ito bago pa man mailibing si Igna. Importante wala siyang maiwang mahalagang bagay. Kailangan gawin natin ito. Dahil kung hindi, magkakaroon ng matinding trahedya, ng malaking kamalasan. Dahil sinasabing, ang mga binabarang daw hindi natatahimik. Kahit sa kabilang buhay ay dama nila ang sakit at pait ng sumpa. At kung nagpapakita sila, dahil naghihimagsik ang kanilang kaluluwa, nagmamakaawa sila. Kaya dapat daw, sa oras ng kanilang libing, dapat walang umiyak. Dahil ang bawat patak ng luha ay karagdagang hirap para sa kanila. Dapat daw sa oras ng kanilang libing, dapat may matinding ingay, may nangingibabaw na tunog. Kung maaari, dapat umuulan, dapat bumabagyo, kumukulog, kumikidlat. Dapat malakas ang ihip ng hangin. Dapat malakas ang ulan. Dapat mangyayari ito. Dahil kung hindi, marami ang madadamay. Marami ang mapipirwisyo.
In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dito na tayo. Mama, hinto na po. Dito na ba? Laki pala ng bahay. Buti naman nakarating tayo. Tara, baba na kayo. Ay, salamat. Nandito na rin tayo. Hay, nako. Ngayon lang ako nakasakay ng kalesa. Kasi bumigay yung sasakyan natin. Palibasa, kakarag-karag na yun eh. Pasalamat tayo, malapit na nung masiraan tayo. Problema ko pa neto kung kailan magagawa yung van. Sigurado ka bang dito nakatira yung Igna? Oo naman, dito ako lumaki. Tsaka matagal na ako hinihintay nun, no? Oh, parang walang tao dito. Ano ba? Nakakapagod yung biyahe. Pwede ba pumasok na lang Ay! Talia! Nanay Lagring! Kalilibin na ni Igna. Ikaw ang bukang-bibig niya. At kung kailan ka darating. Ilang araw din siya naghintay na makita ka. Marahil ay may mensahe siya. Kaya, pinatawag ka niya. Matagal ko rin pinangarap na magkita kami ulit ni Igna. Halos 8 taon din kaming hindi nagkita. Kaya lang, wala na pala siya. Bigla siyang dinampuan ng kakaibang karamdaman. Bigla rin ang kanyang pagkamatay. Ano po ba yung ikinamatay ni Igna? Dumito muna kayo hanggang sa magawa yung sasakyan, ha? Kaming dalawa lang ni Lagring dito. Siya nang bahalang mag-asikaso sa inyo at magpahinga na kayo, ha? Mabuti pa to si Berto, walang problema sa asawa. Aba, siyempre, di tulad nitong si Ilyong, nag-asawa kasi ng ubod ng ganda, kaya ayon, under! Ito talaga si pare, oh. Hindi under. Nagkataon lang, mahal niya si Iday. Hingit lang kayo. Dahil ang asawa ko, masarap magluto ng dinuguan. Aba, talaga masarap ang dugo. Uy, Nana Ursula, tanghalin tapat ah. Hindi ba kayo nainitan dyan sa suot nyo? Ilyong naman. Pati ba naman si Nana Ursula, pinagnanasaan mo pa? Tumanda na ako dito sa bayan natin eh. Nilegs niya, hindi ko nga nasilayan eh. Baka naman. May sekreto. Mga bastos kayo. Hindi kayo marunong gumalang sa matanda. Nana Ursula, kahit may edad na kayo, para pa rin kayong dinuguan. May asim pa. Ilyong, pulutan yan eh. Ikaw talaga ang hilig mo sa dugo.
bayad ko Ikaw po. talaga, hindi ka na nadala? Oh. Sige, salamat. Tomas, nakakita ka na ng multo? Takot ka pala sa multo eh, ha? Duwag ka pala eh. Duwag, takot sa multo. Ayoko na sa'yo. Takot ka pala sa multo eh. Ayoko. Aling Ramona! Oh! Tulungan niyo po ako! Silyong! Namimilipit sa sakit ng katawan! Tulungan niyo ako! Mukha na engkanto! Mukha na kulam! Nandun po siya ngayon sa bahay! Samahan niyo ako! Ay, sandali, teka. Tikboy! Tikboy! Ikaw muna magbantay dito sa tindahan. May pupuntahan lang ako importante. Opo, inay. Halika, kunin mo to. Ito ba? Halika na. Bilisan niyo na po! Dito tayo. Yan, tingnan niyo. Mukhang malala ang lagay niya. Magbabaga ka ng urina. Maglaka ka ng dahon. Bilis. Malala ang galit ng taong may gawa nito. Tao? O impacto? Wala naman ako alam na kaaway ng asawa ko ah. Sinong gagawa sa kanya niyan? Sus Maria Josep, ano nangyari kay Parilyong? Ano nangyari sa kanya? Ewan ko nga dyan eh. Di ko alam kung saan yan nanggaling kagabi. Pag uwi niya, iniinda niya na masakit ang katawan niya. Tapos yan na, nagkaganyan na itsura niya. Walang lumalabas sa tawas. Kakaibang engkanto ang dumali kay Ilyong. Kung hindi man kinulam, malamang pinarang. Diyos ko, huwag naman sana mangyari kay Ilyong nangyari kay Igna. Hindi akong dapat nasisihin sa pagkamatay ni Igna. Oo, wala akong nagawa. Pero parang may kakaibang kapangyarihang itim na hindi malalapatan ng anumang mga gamot. Kung kulam lang, madaling lunasan. Pero kung kakaibang kapangyarihan, wala. Si Nana Ursula? Oo, tama. Nagalit siya kay paring Elio kahapon. Hindi kaya siya may kinalaman? Uy, tingnan nyo! Ang ganda! Ano ba? Hindi tayo nagpunta dito para mamili. May hinahanap pa tayo. O, saan naman natin hahanapin yun, no? Alam mo, maganda sana dito sa lugar nyo eh. Kaya lang, napakalungkot. Mukhang di yata ako tatagal dito. Parang maraming aswang eh. Akala ko ba gusto mong maging isang Ghostbuster? Eh, matatakotin ka pala eh. Marami talagang lumalabas dito sa lugar namin. Kaya pagdilim pa lang natutulog na mga tao. Ano? Eh, bakit? Sari-sari kasing kababalaghan ang nangyayari rito eh. Pero kahit sang lugar naman, kapag may kaluluwang hindi matahimik, lumalabas sila. Nagpaparamdam. Hay nako, basta ako, okay na ako dito, no? Kesa sa amin, bunganga ni Mami at paninita ni Daddy, multo na sa akin. Teka, hindi nga natin nakikita hanggang ngayon si Eboy. Hindi nga natin alam kung anong nangyari sa tao. Epal naman kasi ang mokong na yan. Bakit niyo pa sinama? Magandang pasalubong yan. Maraming mga ganda dyan. Bibigay ko siya ng mura. Pare. Miss, pwede magtanong? Baka sakaling nakita niyo na to. Sorry, hindi ako taga rito.
nangyayari? Natakot. Bakit ba? Carla, ano ba? Ano? Hindi ako pwede magkamali. Oo, siya nga yun. Ano ba? Sigurado ba kayo siya yun? Ay! Sorry po. Nasaktan po ba kayo? Ang babata niyo pa. Maghinay-hinay kayo ng mga kilos niyo. Aba, taring ito ah. Sorry na nga ako, sana sinadya ko na lang. Olga, ano ba? Humingi ka nga na bang manhin? No way! Tanda-tanda na kasi tataka-taka pa. Naku, Olga. pasensya na po kayo. Sorry po Oo talaga. nga po. Tara na. Nakakagulat ka naman, Tomas. Yun na. Pong. Kanila kayo dyan, oh. Kanila. Dos lang. Ay, hindi mo ko. Tomas! Tomas, halika! Halika! Yung anak ko, nakita mo? Ano? Nasaan? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Malis ka nga dyan! Baho-baho mo! Alis dyan! Hoy, Ramona, pati ba naman yung baliw na si Tomas, pinapaniwalaan mo? Eh, paano yung anak ko? Hindi ko alam kung saan nagsusuot. Kanina ko pa hindi nakikita. Kumusta na yung anak mo? Hanggang ngayon pa ba kung ano-ano pa rin ang nakikita? Ayun ang problema ko eh. Nagpapakita raw sa kanya, Signa. Ano? At bakit naman? Ay, naku, Ramona. Baka pinaglololoko ka na niyang anak mo. Ke bata-bata. Hindi. Hindi nagsisinungaling ang anak ko. Baka nga talaga nagpapakita sa kanya si Igna. Eh, bakit sa kanya? Bakit hindi sa'yo? Anong ibig mo sabihin? Wala naman. Kung sa bagay, nung nabubuhay pa si Igna, aliw na aliw siya dyan sa anak mo. Pero kung totoo mang nakakakita ito ng espiritu, abay may kakaibang kakayahan ng anak mo na wala sa pangkaraniwan. Yun nga ang kinatatakutan ko. Parang may gustong ipahiwatig sa kanya si Igna. Hindi siya matahimik hanggang ngayon. Ikaw talagang bata ka, oo. Kung saan ka nagagala? Saan ka nagsusuot? Nagkita po kami ni Tomas.
binigay niya itong buntot pagi. Kung sasabihin ko, baka magalit ka. Ay talagang magagalit ako at hindi kita papayagan. Aba, mukhang masarap tong laing na to ah. Ito talagang si Minyang oh. Nagdala na naman ng ulam dito. Mabuti na lang may natira tayong bahaw. Halika anak, kain tayo.
tatay niyo. Ilyong, ba't ka na ganyan? Mahal mo anak natin! Ilyong! Baho. Grabe. Ilyong! Tumawa ka dyan! Iday, tama na. Ikaw na, malapit ka dyan eh. Bango! Kunin mo na! Ramona, nabalitaan mo na ba? Si Ilyong na mayapa na kaninang umaga? Nakita na lang daw ni Iday. Tirik ng mata. Kawawa naman. Maliliit pa mga anak nila. Nabalitaan ko, binalot na lang daw ng banig. Alam mo naman, si Ilyong lang ang inaasahan ni Iday. Ramona, si Padre. Kailangan ko si Padre. Bakit? Si Iday, si Naberto, marami sila. Susugurin nila si Nana Ursula. Mukhang masama tangka nila. Hindi ka natin yan! Laro sila! Lumpas ka dyan! Nando ka! Pinatay mo asawa ko! Demonyo ka! Mangkukulam! Mapanga! Sunugin nyo na yan! Salot yan! Sunugin yan! Sunugin! Sunugin! Sunugin nyo yan! Ayun, Padre, dali! Mabarang ka! Lumpas ka dyan! Higil nyo yun! Sunugin! Patay ang matatang yan! Sama-sama na yan! Sunugin! Sunugin! Para mawala ka yan! Sige! Sige! Patay ka! Demonyo ka! Para mawala na salot dito! Bali, wala pa ba sa inyo yung nangyari sa ating kagabi? Hindi na yata ako tatagal dito. Magkape muna kayo. Ano nangyari sa sasakyan? Pinuntahan na nga po ni Carlos. Sana nga po gawa na eh. Siguro kailangan na naming dalhin sa ospital si Olga. Mukhang hindi maganda ang lagay niya. Ano? Naku, wag kasi baka lalong lumala ang kalagayan niya. Kasi baka naingkanto siya. Baka naman sinapian siya ng masamang espiritu. Ha? Yung nagmumulto kagabi. Baka siya may gawa nun. Hindi gagawin ni Igna yun. Mabait si Igna. Hindi niya hahayaang mapahamak tayo. Eh bakit pa siya nagpapakita? Nakakatakot ang itsura niya. Ha? Nagmumulto siya. Naku, tumigil ka nga. Kung ano nung sinasabi nito eh. Sana pagdating ni Carlo, dala na niyang van. Nang makalis na kami dito. Ayoko na dito. Uuwi na ako. Ayoko kita ang buhay ko dito. Ang sama mo, Tol. Magkakasama tayo dito. Mangiiwan ka. Please naman, pwede bang hintayin natin kumaling si Olga at sabay-sabay na tayong bumalik ng Maynila? At saka di ba usapan natin, hintayin natin matapos ang pasyam ni Igna? At saka isa pa, Tol. Sira pa yung sasakyan natin. Wala akong pakialam. Basta uuwi at uuwi ako. Bahala ka sa buhay mo. Babe, bumalik ka! Oh.
Buntis ako noon. Nang kupkupin ako ni Nana Ursula. Itinakwil ako ng aking mga magulang. Si Nana Ursula ang nagpaanak sa akin. Inari niyang parang tunay na anak si Elmo. Elmo? Elmo, anak. Kumain ka na. Tama na yung paglalaro. Ako ang nagluto nito. Masarap? Opo. Basta tandaan mo, anak. Sundin mo lang ang mga payo ko. Hindi ka mapapasama. Ako ang nanay mo. Hindi ako papayag na may mang-api o manakit sa'yo. Opo, Inay. Labis niyang minahal ang anak ko na parang sarili niyang anak. Noon pa man, ibig ko lang ilayo ang anak ko. Pero lagi akong tinatakot ng matanda. Anak, tara, dali. Bilisan natin. Kinakabahan ako. Baka abutan niya tayo. Nay? Lalayas ka! Lalayas ka! Natakot ko sa mo! Gusto mo bang mabulok ang katawan mo? Boy ka pa! Inuud ka na! Gusto mo bang makagandyan? Ha? At ka na akong takot na hirap! Wala ka na! Boy, Nay! Tapos yung tatakot mo! Naku! Nanay ko! Kaya ka! Tiniis ko ang lahat. Hanggang dumating ang araw. Naging ganap na binata si Elmo. Nakilala niya si Igna at umibig siya dito. Igna, ba't naglalakad kayo? Sakay ka nilang sa motor ko. Teka, ba't ang supla-suplada mo? Pwede ba? Ikaw, kung hindi ka lang babae, matagal ka na namin pinatulan eh. Dito ka. Ano ba? Hoy! Bitawan niyo nga siya! Sino tong mokong na to? Hoy, itigil niyo yan! May araw ka rin. Tandaan mo yan. Tumigil na kayo! Maraming salamat, ha? Halika naman yan. Igna, bakit ba? Niligtas niya tayo. Yan yung lalaking sunod ng sunod sa akin. Pilit nitong mapalapit kay Igna. Labis-labis ang nadarama nitong pagtingin sa dalaga. Pwede ba? Itigil mo na yung panunuyo mo. Sinabi ko nang wala kang maasahan sa akin at wala akong nararamdaman sa'yo. Kung pipili man ako ng lalaki, hindi ikaw yun. Napakasakit mo naman magsalita, Igna. Hinahamak mo ang pagkatao ko. Sobrang hirap na ng dinaranas ko sa'yo. Umaasa pa naman akong pagtutuunan mo ako ng pagtingin. Napakabato mo, Igna. Bato ka, Igna. Wala akong panahon sa'yo. Itigil mo na yung kabalihon mo. Pwede ba? Itigil mo na yung panunuyo mo. Sinabi ko nang wala kang maasahan sa akin at wala akong nararamdaman sa'yo. Kung pipili man ako ng lalaki, hindi ikaw yun. Itigil mo yung kabaliwan mo.
Itigil mo yung kabaliwan mo. Itigil mo yung kabaliwan mo. Sa labis na pagdaramdam, sa labis na hirap ng kalooban, hindi ito nakayanan ni Elmo. Hanggang sa isang araw, Elmo! 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 Isinusumpa ko! Magbabayad sa akin ang babaeng yan! sa tindi ng galit at sama ng loob, Sinusumpa ko! nag-umpisa ang maitim na balak ng matanda. May kakaibang kapangyarihan. Si Nana Ursula. Ang ganda naman ng anak mo. Maraming salamat po. Pero usog lang po, ha? Anong usog? Wala akong usog. Igna. Ay, sino po sila? Gusto ko sana ipatikim sa'yo itong laing na niluto ko. Mas masarap ito kaysa sa pagkain nila dyan. Iuwi mo sa inyo. Maraming salamat po. Paborito ko to. Napakaganda mo. Nagtagumpay si Nana Ursula. Isa siyang mambabarang. At sumunod na ako, ang kanyang biktima. Iniwan ko ang matanda dahil sobra na ang kanyang kasamaan. Bahala na kung gawin din niya sa akin to. Total, wala na ang anak kong si Elmo. Wala na ring halaga ang buhay ko. Hanggang sa nabalitaan ko na lang ang sinapit ni Igna. Hindi ko alam kung nasan ngayon ang matanda. Ang alam ko, pakalat-kalat sa kali. May tanim na galit sa dibdib. Teka, sandali. Baka yung matandang babae na nagalit kay Olga. Yung naka-brown na damit na nakatalukbong. Siya nga. Siya si Nana Ursula. Si Olga! Si Olga? Si Olga! Si Olga? Tumawag na tayo ng doktor! Hindi, doktor. Kailangan niya.
Bakit po, Inay? Halika! Bakit nasa atin ito? Bigay po sa akin yan ni Tomas. Napulot niyo po sa simbahan. Tulungan mo kami. Baka sakaling umubra na ang iyong panggagamot ngayon. Ay, kasi ang isa sa mga bisita namin, si Olga, napapagaya siya sa lagay ni Igna. Kailangan namin ng tulong mo. Maawa ka. Wala na kami malalapitan pa. Hawakan mo mabuti. Katawan niya. Lagring, magpainit ka ng tubig, bilis! Hawakan mo! Higpit din ang hawak! Boy! Buntot! Baka mapano si Olga. Pabayaan niyo siya.
Lagring! Ano ba? Bakit pa pumapasok ka na hindi ko makalembang? Ayan tuloy! Paano ako kakalembang hindi nga nakasara ang pinto? Ganun ba? Oo. Bakit parang maingay? May nagkakagulo ba sa taas? Kanina pa yan eh. Masamang-masama na talaga ang lagay niya, Minyang. Itigil niyo yan! Si Nana Ursula. Olga. Olga. Labanan niyo siya! Sige, matatapos na rin ang kasamaan mo. At babayaran mo lahat ng kasalanan mo. Olga. Diyos ko, anong meron dito? Olga? Olga? Okay ka lang ba? Salamat sa Diyos. Ha? Sino ka? Di pa tayo uwi? Tikboy. Bakit kagabi aswang po kayo? Nakakatakot pa nga yung itsura niyo eh. Ngayon naman, multo kayo. Ang bait-bait niyo. Sabi ni inay, salbahi daw po ang mga aswang. Hindi ako nakita mo kagabi. Kung di ang masamang espiritu nagdulot ng trahedya sa buhay ko. May matang nakakakita. Pero hindi alam ang katotohanan. May katotohanan na hindi kaya ipaliwanan ng kahit sino mang nakakakita. Saan po kayo pupunta? Malayo. Sa isang lugar kung saan hindi na ako makakabalik pang muli. Mayroon akong gustong ipaalam sa inyo. May gustong ipahiwatig si Igna sa kanyang pagpapakita. Narito. Naitago ito ni Tikboy. Siguro'y naiwan niya sa simbahan nung siya'y nabubuhay pa. Napulot ni Tomas at naibigay naman ni Tomas kay Tikboy nung isang gabi ko lamang natuklasan. Kay Rita ito. Diary niya ito. Paano? Kasi nagpatulong sa akin si Igna na buksan ang lumang baol.
At nakita namin ang diary niya nang buksan namin ang baul. At mula noon, lagi kong napansing laging nag-iisip si Igna. Pwede ko po bang makita? Ito. Isinilang ni Lydia ang anak nila ng asawa kong si Miguel. Talia ang ipinangalan. 2 buwan lang ang tanda ng anak naming si Igna. Labis ang atensyon ni Miguel sa mag-ina niya at sobrang malapit sa isa't isa, sina Talia at Igna. Hindi ko magawang itakwil ang mag-ina dahil alam ko kung gaano kamahal ni Miguel si Talia. Masaya ito sa pagiging malapit ng dalawa sa isa't isa. Nadaig pa sa tunay na magkapatid. Kahit labag sa loob ko, nanatili akong sunod-sunod kay Miguel. Wala akong nagawa kundi ang ilihim kay Igna ang tungkol sa kanila ni Talia. Napilitan akong kupkupin ang mag-ina hanggang sa mamaya pa si Miguel. Minabuti kong putulin ang lahat ng nag-uugnay sa aming angkan. Magkapatid kami ni Igna. Sayang ang panahon hindi namin pinagsamahan ni Igna. Kung nabubuhay lang sana siya ngayon, sabay sana namin pinagsaluhan ang pagmamahal ng isang tunay na magkapatid. Nandito pa naman kaming mga kaibigan mo nagmamahal sa'yo. Salamat sa inyo. At ako, pinitsuhin mo ang magmamahal at kagabay sa'yo. Ang mahalaga, matahimik na ang kaluluwa ni Igna. At sana, nasa mabuting kalagayan na siya sa piling ng may kapal. Sana masaya ka na kung nasan ka man ngayon. Hindi ko makakalimutan ang masayang araw na pinagsamahan natin. Huwag kang mag-alala. Lagi kita ipagdarasal. Walang araw, tinitiyak ko sa'yo magsasama tayong muli. Kung nasaan ka man ngayon. Talia. Halika na. Naghihintay ng mga kaibigan mo. Asan ako? Ha? Nervyoso naman ako sa iyo. Nana Lagring, cool ka lang. Sobrang nervyosa niyo naman. Ay, paano hindi ka magiging nervyosa? Tingnan mo, puro kababalaga nangyayari dito. Ay, tapos dagdagan pa ng mga pusa at daga. Tapos dagdagan mo pa. Diyos ko.
Kung sa bagay, ako nga takot ako sa ipis at butike. Kayo pa kaya? Pero nanalagring, hinay-hinay lang. Baka sa takot kay madali. Oh, iniiyakan mo na naman yung kapatid mo. Sige ka. Baka biglang magpakita yun. Uy, biro lang yun ha. Aalis na pala tayo bukas. Pero, pwede hindi ka sumama. Kami na lang. Lalo lang ako malulungkot dito. Tsaka, diba, walang iwanan, sabi nyo? Ito naman, no? Sorry na nga. Di na maulit yun. Babe na ako sa grupo natin, promise. Sila na lagring! Nanalagring! Ito nga yun. Ito yung sasakyan namin, oh. Salamat, ha. Salamat. Maraming salamat din. May isang hiling lang ako sa'yo. Ano yun? Pakibigay ito sa inyong kasama, si Talia. Oo, makakarating to kay Talia. O sige, sandali. Tatawagin ko lang sila. Mga epal! Nasaan na kayo? Woo! Nandito na ako! Salamat, ha. Sa susunod na nalagring, mag-iingat na kayo, ha? Maraming salamat po, Tio Rigor. Wala naman. O ayan, wala nang signa. Pero andyan ka naman, parang buhay pa rin siya. Sa piling ko. Uy, kayo! Pag may pagkakataon, dalawin nyo naman kami uli dito, ha? Oo naman. Mamimiss din namin kayo. Tsaka yung mga kakaibang happenings dito. Alam mo, ikaw talaga, yung kailan lang, nagkukumahog kang umuwi. Ay nako, basta ako, hindi ko kayo makakalimutan. Salamat. Lalong-lalo na po si Ate Ramona. Siya po yung sumagip ng buhay ko. O sige, hanggang saan yung pagbabalik mo dito. O teka, mag-iingat kayo ha. Opo. Sige po. Sige. Ay, sakit. Hayop na daga yun. Inupakan pa naman ako. Oh, bye-bye. po. Sige po. Sige po. Ay, simbag ko nga pala. Sige. Ayan, mag-iingat kayo ha. Sige. Ang mga batang yun, kiss ng kiss, hindi pa naman ako naliligo. Teka, di maligo ka na ngayon? Opo. Oh, si Ebo ito ah. Buhay pa pala itong bokong na to. Saan ka magaling? Ba't kayo ka lang? Lika nga. Kala namin, nilamon ko na ng aswang. Pati kami pinag-aalala mo. Ha? Saan ka ba nagsusuot? Buti, nakarating ka pa rito. Iniwan niyo ako. Kamutik na ako mamatay sa takot. Mabuti lang, may nakilala ako magandang babae. Oh? Oo, ang ganda-ganda nga eh. Kilala ka pa nga eh. Ako? May pinibigay pa nga sa'yo. Ha? Ito. Signa, binigay ko sa kanya to nung nabubuhay pa siya. Nung magkasama pa kami. Diyos ko, nagpakita sa'yo si Igna. Ang ibig mo sabihin, patay na yung nakilala kong babae? Oo, matagal nang nagbumulto yun, okay? Tara, uwi na tayo. Baka magpakita pa. Alam nyo, Jack, mananahimik na niya Signa. Ipagdasal na lang natin ang kaluluwa niya. Maraming kababalaghan ang pwedeng mangyari saan mang lugar. Di lahat nakakaranas ng ganito. Pero kung sakaling mangyari sa'yo, di ka dapat matakot. Hanapin mong dahilan. Tama si Talia. Hindi natin dapat ituring na masamang karanasan ang kaso ni Igna. Mangyayari lang ang takot kung meron kang iniiwasan na dapat panagutan. Kaya ako, hindi na ako takot ngayon. Ako, tuloy pa rin ang happenings. May multo man o wala. Exciting! Ako, ikaw na lang. Pero mo, kausap mo, kasama mo. Multo pala. Gamot kayo dyan, pantapal sa sugat. Bata, may gamot ka ba sa bahay?
Ito po.